Dapat iwasan ang mga bagay na ito upang hindi tayo makapag-isip ng mga masasamang bagay sa Diyos at sa mga tao. Topic ko po yan dito. At napakarami po na nag-comment. At isang tumulong po sa nagko-comment ay si Lilane. God bless po sa mga nagko-comment, sa mga hindi ko kaya pong i-compress ng mga points and topics po sa isang video. God bless you sa mga nagko-comment. Gusto ko lang po i-elaborate yung pwede pa nating sabihin patungkol po sa topic na yan. Kasi napakarami po ang pinapahirapan ng situation na yan. Iwasan po nating manood ng mga horror movies. Alam niyo po kung bakit po nagkakaroon tayo ng mga masasamang isipan o isip sa ibang tao at sa Diyos? Kasi sa napakatagal lang nakaregister simula nung bata, natuto tayong manood ng mga horror movies. Iwasan din natin yung mga obscene movies. Kasi may mga pornographic pictures or mga clips po na re-register yan sa utak natin dahil meron pong evil schemes po dyan. Hindi ko naman sinasabing tanggalin natin lahat ang panonood sa comedy movies. Pero pwede tayong pumili. Kasi may mga comedy movies na sobrang lalaswa na po. At may mga batang nanonood na ng ganong bagay. Tapos na-inject sa kanilang isipan. At pag tumanda, ito yung nakaregister. At ito yung paulit-ulit nilang natatandaan. Halimbawa na lang, Christian ka na. Pero nakapanood ka ng mga bagay na yon. So pwede na nating iwasan sa panahon na ito. Piliin para lang hindi natin ma-injectan yung ating isipan sa mga bagay po na yan. Sa totoo lang mga kapatid, hindi naman tayo killjoy. Syempre, kailangan na sa ating mga emosyon ng bagay na yan. Lalo na sa panahon natin ngayon, iwasan din po natin ang panonood ng Reels, sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, yung mga nagpo-promote ng lust at immorality. Kasi napakalaking impluwensya po niyan sa ating isipan. Ganun na din kahit sa pagtulog, kaya minsan napapanaginipan natin yung mga pangit nangyayari. Tapos, akala natin merong message ang Panginoon o kaya naman ini-insertan tayo ng demon spirit. Actually, sa mga panonood at pakikinig po natin yan. Tanggalin na din po natin yung mga good luck charms, mga lucky charms, yung mga dream catchers po. Kasi hindi naman yan na-create na galing sa Panginoon or sa presence ng Holy Spirit. Created yan sa mga rituals, sa mga mediums, sa mga witchcrafts. Tanggalin natin yung mga demonic symbols na nasa bahay natin, sa mga suot po natin. Lalo na yung mga nagpo-promote ng itsura ng Illuminati, ng Antikristo, at ng mga pagiging satanista. Kasi siguradong ginawa yan with demonic practices and demonic rituals. Sa ayaw at sa gusto mo kapatid, ang mga bagay po na yan ay may impluwensya kung bakit pinapahirapan tayo mentally. O kahit sa pagtulog po natin, hindi nakakapasok si Satan sa isipan. Pero kaya niya i-manipulate yung nasa paligid mo para yun lagi yung isipin mo. Kaya nga sabi ng Exodus 20, wala kang ibang Diyos, kundi ang Panginoon lang. Nag-iisang Diyos lang. At huwag kang gagawa ng imahe para gawing Diyos o sambahin. Hindi mo sinasamba yung mga bagay po na yan. Pero entry point po yan para makagawa ang kaaway sa'yo. Hindi mo nakikita. Kasi hindi naman tayo nakikipagbaka sa physical. Spiritual po tayo nakikipagbaka, sabi ng Ephesians. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may mga kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Tanggalin na po natin yung mga bagay po na yan sa bahay, sa kwarto natin, kahit sa mga sinusuot po natin. Yung mga zodiac signs, tanggalin po natin. Yung mga galing po sa mga manghuhula, hindi naman po yung tumatawag sa Diyos Tumatawag po yan sa mga bad spirit. Iwasan na rin po natin makinig ng mga metallic songs, mga satanic songs, mga kanta na na-create galing sa pervert-minded. Yung sobrang hindi po ng lust. Hindi ka po iigi sa mga kanta na yan. Kahit po sa sobrang emosyon na mga kanta. May mga mura, may mga panglalait. Hindi po yung makakatulong sa atin. Listen carefully. Ito po yung payo ko sa napakaraming nagko-comment at nag-PPM kung ano ang gagawin nila kapag pinapahirapan sila ng mga masasamang bagay na naiisip po nila. Kung may choice tayong panoorin yung mga horror movies, mga comedy movies, pornographic movies, iwasan na po natin.
kahit pakinggan yung mga satanic music, mga lustful music, iwasan na po nating pakinggan ang mga bagay po na yan. At piliin po nating magpa-purify sa banal na espiritu mula po sa kaibuturan ng ating pagkatao. Magpalinis tayo at magpa-deliver po tayo. Baka po may magsabi na ang OA naman, ang daming bawal. Hindi po sa binabawal ang lahat. Pero kung gusto mong lumaya, as a Christian, as a follower of Christ, at hindi ka napahirapan alipinin ng mga bagay na yan, accept Jesus. Surrender your life to Jesus and be purified. Pero kung ikaw yung tao o yung Kristiyano na gusto pa rin sa mga worldly movies, worldly musics, then go. Hindi para sa yung video na to, skip mo na lang. Pero sa lahat ng mga Christian na sincere at gusto pong lumaya sa pagkakaalipin ng bagay na ito, do not waste your time to watch horror movies, satanic music, at huwag nating aksayahin yung mga pera natin sa pagbili po ng mga alam po nating hindi galing kay Lord, kundi galing po sa mga bad spirit. Tulad ng mga Lucky Charms, hindi po makakatulong po sa atin yan. Tanggalin po natin sa buhay po natin yan. Yung mga bagay na hihila sa'yo, papalayo sa Panginoon. Remember, you are no longer a slave of sin. You are children of God. Kung nakatulong sa video na ito at agree ka, follow ka. Kung meron kang kilala na nahihirapan rin katulad ng mga bagay na ito, share mo agad. Save mo na yung video ito at ito lang yung huli kong sasabihin sa'yo. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, huwag niyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman niyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin.